syempre naman, saludo kami sa iyo, Dr. Lino Rivera. Kanina pa pinag-uusapan namin. Gusto naming makapanayam ang isang pianistang katulad mo. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po. Parang talagang formal ako rin. Magandang umaga po. Formal kasi kausap natin isang profesor at Doctor of Musical Arts. Kumusta, Dr. Lino? Ano Kumusta? po? Ano po ang maitatanong ninyo sa akin? At ako ay maglilingkod sa inyo. Oo nga eh. Alam mo, sabi nga natin na being a pianist, hindi madali ito. Palagay ko. Kasi para bang sa tingin namin, ikaw ay isang napaka-successful na pianista. Pero ito, ikaw ba nung nag-uumpisa ka pa lang bilang pianista, ito ba, way back, gustong-gusto mo na ba talaga to? Or paano ka nag-umpisa? Nag-umpisa po ako nung ako po ay 6 na taong gulang pa lamang. Yan, natatandaan ko pa noon ang unang-unang piano lesson ko. Hindi ko iniisip na ito ang magiging buhay ko. Para bagang sa pag-aaral ko ng piano, naging bahagi ito ng aking puso at saka talagang gustong-gusto ko. Parang meron akong masidhing pagnanasa na talagang makatugtog ng piano. Yung buti nga ganun na, Abay Maylin. Kasi sa iba, di ba po, sa iba kasi, meron yung pag-aralin ng magulang, pero tinuruan, after the lesson, wala na. Pero yung sa inyo talagang nasa puso nyo. Opo. Pero nung, ang masasabi ko po sa inyo, nung una, napipilitan din lamang ako dahil hindi ko alam eh. At ako nagpapasalamat sa aking ama, sa aking mga magulang, na pinagpursigihan nila ako at na paturuan ng piano at yung aking mga nakatatandang mga kapatid, naging modelo ko rin sila dahil nakikita ko silang tumutugtog. So lahat kayo sa family talagang tumutugtog? Opo. Mahilig sa musika? Mahilig sa musika, ganon. At doon, unti-unti ay naging bahagi na rin ng aking pag-ibig nga sa musika, ang pagtugtog ng piano. Yun. Abay Maylin, may tatanong kasi ako. Dahil since yung, di ba, maliit pa lang kayo, so nung graduate na kayo ng high school, talaga ang course na gusto nyong kunin, lines sa music? Opo. Pero nag-atubili akong sumagot doon dahil ang unang taong ko po ng college ay sa civil engineering. Nag-civil engineering po ako dahil nga... Yung ba ang gusto ng magulang mo? Yun ang gusto ng pamilya. Hindi lang pamilya. Dahil ang sabi nila, ikaw ay lalaki, balang araw magkakaroon ka ng pamilya. Paano mo susuportahan ng pamilya mo na ikaw ay pianista, ikaw ay isang musikero, paano ka bubuhay ng pamilya? Kaya nasabi ko, kasi mahilig naman din ako sa agham, sa science. Sabi ko, o sige na nga, mag-engineer ako. Ngunit pagkatapos po ng 1 taon, talagang napag-alaman ko, hindi ito ang buhay ko. Hindi ito ang buhay ko at hindi ako magiging maligaya dito. Kaya po, natatandaan ko pa itong pag-uusap namin ng aking ama. Sabi niya, kung ikaw ay magpapasya na magiging musikero ka, magiging pianista ka, at hindi ka magiging enhinyero, iyan ang ituloy mo. Dahil kung pipilitin ka namin na magkaroon ng buhay na hindi ka naman maligaya, ay mabubulok na kami sa libingan, kami sisisihin mo. Ngayon, kung ikaw ay maging matagumpay o hindi matagumpay, ikaw ang may pananagutan sa iyong pasya. Dahil ikaw ang magdadala ng iyong buhay. Ikaw ang bubuhay sa buhay mo, hindi ang ibang tao. Ayun, ang ganda, no? Bilib ako dun sa magulang mo kasi doon ka itinuro kung saan yung ninanais ng puso mo. Kasi kung silang tatanungin bilang inhinyero, pero sabi mo nga, pinagbigyan mo siguro for a year. Pero it turned out na kung ano yung, saan ka liligaya, kung saan yung magpupursige ka dahil naiibigan mong gawin ito. Tsaka Abay Maylin, kasi buti na lang yung magulang nyo, talagang supportive sa inyo na. Kasi before, di ba, may mga ibang parents kasi na dapat tapusin mo muna ito at pinipilit. Kaya lang, in the end, tama nga yung sinabi nyo na hindi nga nagiging successful. At ito ngayon, naging bahagi yung magulang nyo sa success nyo ngayon. Opo. Pinagpapasalamat ng taus-puso sa kanila. Dahil sa pinagbigyan, yung kung ano yung nais ng puso mo, sabi mo nga. Tungkol naman sa pagiging pianista. Kasi for 32 years, kung di ako nagkakamali, nasa ibang bansa ka. Tama po. Pero hindi mo nakakalimutan ng Filipino. Hindi ko po makakalimutan yan. Dahil 22 taon ako nang umalis ako dito sa Pilipinas. Talagang yan po ang bahagi ng aking kalinangan at ng aking pagkatao. At doon po sa Amerika, talagang itinararangal ko na ako ay
isang Pilipino. Sa aking mga pagtatanghal, sa aking mga konsyerto, sinusuot ko nga ang barong pag hindi ako nagsusuot ng mga tuxedo na yan. At dahil kinararangal ko ang Nakikita ating bansa. namin yung larawan kung saan na nagko-konsyerto ka, Dr. Lino. Nakakatuwa kasi. Tingnan mo ha, para mong pagkabaga ikaw ay nagpe-perform, dala mo yung pagka-Filipino mo at proudly Filipino. Bahagi po yan ng aking pagkatao. At sa aking mga pagtugtog, yan ay hindi nawawala. Kasama yan sa Doc Lino, may tanong ako. Opo. Pag nagpe-perform ka, kasi minsan karaniwan, pag, di ba, performer, minsan una may kaba. Nararamdaman yun. Hindi po nawawala yan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ka masasanay diyan Dahil ang ibig sabihin niyan, pagka mayroong kang kaba, ibig sabihin mayroong kang pangangalaga sa iyong performance, you care about your performance. Kasi kung wala kang kaba, parang baliwala parang baliwala, wala nang kasaysayan yun sa iyo, wala nang kahulugan yun sa iyong buhay. Kaya yun ang mapanganib yun. Mapanganib kung hindi ka na ninenervyos. Mas kakabahan pala kami pag hindi ka kinakabahan. Yun na nga. Yun na nga po. Tama. Pag hindi tayo kinakabahan, mas nakakakabahan. Kaya pala dapat, kabahan muna tayo. Pagkatapos, nako-conquer nyo kagad yung kaba. Opo. Paano nyo ginagawa yon? Ang pagtutuon po ng isipan. Dahil pagka nakatuon ng isipan mo sa iyong tinutog sa musika mismo, kung ano ba ang mensahe ng musika, anong mensahe ng kompositor na dapat kong iabot sa aking mga nakikinig, yun po, nawawala yung kaba ko. Dahil nandun na ako sa loob ng daigdig ng musika. Ngayon, kung ang iniisip ko ay yung aking sarili, na ano bang sasabihin ng mga tao sa akin? Ano bang kanilang impression? Ano bang magiging review ng aking performance? Ayun. Nako-conscious na. Opo. Nawawala Yun yung... po, hindi kakabahan ka talaga at hindi ka makapagtutuon doon sa ginagawa mo. Dahil ang iniisip mo, hindi na yung musika, iniisip mo yung sarili mo na lang. naman. Samantalang ang ipe-perform mo yung musika. Opo. Diba? At ikaw na nagpe-perform lamang. Tama po. Oo nga. Di ba, napakagaling yung magpiano. So ngayon, syempre, di ba, mas magandang na i-share ito. So paano nyo siya na i-share ngayon sa mga tao? Ang iniisip ko po, nasa paghahanda po yan Paano paghahanda? Ang paghahanda po nito, hindi ba yung, halimbawa ngayon, meron akong pinaghahandaang konsyerto pagbalik ko sa California. Kinukuha ko po yung ubod, yung kaluluwa mismo nung piyesa na tutugtugin ko. Ngayon, pag nakuha mo na yon, para bang isang tao na kikilalanin mo kung sino talaga siya, hindi lang yung gagayahin mo lang siya. Gagayahin mo, makikinig ka ng recording, tapos gagayahin mo lang. Yun po, nahahalata ng mga tao yon. Pagka nanggagaya ka lang, katumbas nung pagka talagang nakilala mo talaga yung musika, parang nakilala kita bilang isang tao. May maining kanina kasi off-cam, di ba? Nagtuturo kayo. Opo. Ayun. Paano may kukumpara ngayon? Kasi po, di ba, dito sa Pilipinas, nagturo po ba kayo sa Philippines? Hindi po. Hindi. Doon na lahat Doon na lahat. Ngayon, sige, kasi maganda sa tatanong sana ko, i-compare. Pero ngayon, doon sa Amerika, na kung saan nagtuturo kayo, Opo. paano yung mga estudyante? Kamusta ang mga estudyante niyo? Ang pagkakaiba po, kasi naging estudyante ako dito sa Pilipinas, tapos Doon naging yung point of estudyante ako. comparison. Ayun, yun yung point of comparison. Pareho akong estudyante. Dito sa atin, ang binibigyan ng halaga ay yung sana naman wag kayong magagalit sa akin, pero ganun lang kasi ang Pagtingin mo. at saka yung karanasan ko. Kailangan marami kang kabisado. Ito, kabisado mo ito, yung mga bagay na ito, o enumerate, ganyan, ganyan. Doon po, oo, kailangan mo nga matutunan yung mga basic terminologies, pero ang binibigyang kahulugan sa kanila doon sa Amerika, paano mo gagamitin? Ito yung mga sangkap. Paano mo siya bubuuin para magkaroon ng isang bagay na magagamit mo? Yung concepts po, yung context ang binibigyang emphasize kaysa sa
kabisaduhin mo lahat itong mga termino na ito. Oo, kasi kung i-memorize mo lang, parang hindi nanggagaling sa puso eh. Opo. Samantalang gaya ng sabi mo, pinag-aaralan mo ang lahat ng sangkap at pagka yan ay tinugtog mo na, that's when makikita mo at mararamdaman nung mismong nakikinig at nanonood Tama sa'yo. po. Tama. Hindi ba? Ganun Tama. pa yun. Hindi lang basta kabisado ng kabisado. Kailangan meron kang sarili mong interpretasyon at yung paglalang, yung creativity mo ang hinahanap nila. Sa mga nakikinig sa atin, syempre hindi naman iisipin na, uy, ito pala, pagka ako'y mahilig din sa piano at hinahadlangan ng magulang nila. Oo, paano mo mapagtatagumpayan yun? Kung halimbawang gaano paghahanda or gaano yung pagnanasa ni Dr. Lino Rivera, bakit naging matagumpay siya bilang profesor at bilang pianista? Masasabi ko po na kapag ka ang isang artist o pianista o isang mananaya o isang actor, meron pong kami tinatawag na yung kaloob o yung tawag, calling, tinatawag natin sa Ingles, yung gift o yung kaloob. Mararamdaman po natin yun eh. Kung meron kayong kaloob at meron kayong tawag. Dahil sa puso ninyo, malalaman ninyo yung nag-aalab talaga eh. Na ito ang gagawin ko at hindi ako magiging maligaya kahit marami akong pera kung gagawin ko itong isang ito. Good thing po kasi ang naging maganda sa inyo, meron kayong calling and then at the same time, your parents are So nandyan supportive. na ninurture yung calling nyo. Tama po. Tama po Kaya yan. naging successful ang kinalabasan. Ngayon, hindi po ganyan kapayak din eh. Kasi masalimuot din po ang buhay natin. Marami din ang hindi nagtatagumpay. Pero kahit na, ang masasabi ko lang po, yung pagtitiyaga. Pagtitiyaga at yung kasipagan. Talagang yun eh, basic ingredient po yan ng tagumpay. Tiyaga at kasipagan Opo. talaga. Ngayon, ang meron pang, yung pong isa pang ingredient ng tagumpay, yung swerte. Kung bakit ba, yun ang wala tayong control doon. Yung swerte na talagang nandoon ka sa lugar na yon, sa tamang lugar, sa tamang panahon. Timing is everything. Timing, yun nga po. Kaya hindi mahirap mong ipaliwanag, masalimuot ang ating buhay. Pero dun sa, ngayon successful kayo, pero ano yung mga naging trials nyo rin bago nyo naabot yaang tagumpay? Unang-una po, alam ko na pagkatapos ko dito ng aking undergrad degree, kailangan makaalis ako dahil nakita ko po noon na wala akong kinabukasan na dito. Kaya Pagdating sa musika. pagdating sa musika. Kaya po, nagpursige ako na makarating sa ibang bansa at doon mag-aral. Eh, syempre naman po, wala akong kakilala doon. Talagang sapalaran po. At talagang tapang na lang at tapang talaga ang puhunan. Ayun. Tapang, Ay, Doc Lino, oo, tapang. Ano yung sabi mo, May Maylin? Tapang at pag-ibig doon sa kanyang ginagawa. Ayun. Yun ang naging Ayun. daan. Yung dedikasyon. Doc Lino, how do you inspire now yung ating mga kataong bahay? Baka last message para ma-inspire sila na kung maaari, gaya nila yung yapak mo or mga dapat nilang gawin. Ang akin pong masasabi ay matandang kasabihan na ito. Ito po ay sinabi ng Griegong pilosopo na si Socrates. Ano po ang sabi niya? Know thyself. Ang ibig pong sabihin, kailangan kilalanin natin ang ating sarili. Dahil po, sa palagay ko, iyan ang susi. Isang napakapayak o simpleng katanungan ito. Sino ka ba? Sino ako? Kung masasagot po natin yan, sino ka? Yan po ang susi kung alin at mabubuksan ninyo ang mga pagkakataon at mga opportunities at kung alin kayo, kung saan kayo talaga dapat madako at magpursige. Dahil nalalaman nyo kung sino kayo. Ngayon, isang masalimuot din pong katanungan yan. Kaya yan ang masasabi ko. Know thyself. Kilalanin po natin ang ating sarili. Kaya naman saludo kami sa iyo kasi nakikita namin na kilalang-kilala mo ang sarili mo. Pero alam namin na baka meron kang gustong batiin dahil napakaganda ng ating talakayan. Pero I'm sure meron kang gustong pasalamatan at batiin. Sige nga, Dr. Sige Lino. po. Binabati ko po ang aking mga magulang. Marahil ay nanonood sila dyan sa Nyugan, ang aking mga kapatid at
gusto ko rin batiin yung aking pamilya na nandun sa California. Malayo nga lang sila, pero binabati ko silang lahat. At nanonood sila ngayon. Salamat po. Ayun, maraming salamat, Doc Lino, at saludong-saludo kami sa iyo. Diyan lang kayo mga kataong bahay, babalik pa Salamat kami. po. Salamat po.